susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Napakaswerte natin mga Muslim dahil umabot na naman tayo sa pang 21 days ng Ramadan. Al-Asar al-Awahir fi Ramadan. At itong last 10 days of Ramadan ngayon ay doon natin gawin ng lahat ng makakaya natin na para kay Allah. Paramihin natin ang sadka, paramihin natin ang pagbabasa sa Quran, paramihin natin ang pagsasala, pagtindig ng tahajjud o salatut tasbih. Swerte nga natin talaga. Kasi bukod pa doon, na itong ginagawa natin sa Ramadan ay times 10. At ang sabi pa ni Allah, hindi lang times 10, kundi as-sawmu li wa ana ajzi biha. Ibig sabihin yun na yung fasting ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala. At si Allah pag nagbigay ng gantimpala is unlimited. Unlimited ang gantimpala ni Allah sa taong sumusunod sa kanyang kagustuhan. At ganun nga, bukod pa doon ay labis maswerte tayo dahil binigay niya sa atin yung Laylatul Qadr. Yung Laylatul Qadr ay isa yun sa mga gabi na ang mga malaikat na ang head ng malaikat na si Jibril ay bumababa sa mundong ito at nag-extend ng salam. Sa Laylatul Qadr, hindi lang ang nagsalam sa iyo yung mga malaikat at si Jibril at kundi yung lahat ng nilikha ni Allah. At sa 10 days na ito, kaya samantalahin natin, lalo sa Laylatul Qadr. Ngayon, itong Laylatul Qadr, karamihan sa mga Muslim ay nagtatanong, mismo yung isa sa mga sahaba na tinanong niya, Propeta Muhammad, at si Aisha nagtanong kay Propeta Muhammad, at ang nasabi niya, Al-Asar al-Awahir, last 10 days na of Ramadan. Tapos sabi niya, saan doon? Sabi niya, Al-Witr. Ibig sabihin niyo na yung odd number. Halimbawa, 21, 23,
25, 27, at 29. Doon lumalabas ang Lailatul Qadr. Lumalabas ang malaika at bumababa dito sa dunya at nag-extend ng salam sa mga taong gising na nagdadasal ng tahajjud o kaya nagbabasa ng Quran. Pero dapat talaga ay itong Ramadan na ito ay doon natin damihan ang pagbabasa ng Quran. Dapat talaga ay may tamat natin, ibig sabihin na makumplito mula Fatiha hanggang sa Suratun Nas. From opening of the Quran hanggang sa last part of the Quran ay mabasa natin at hindi isang bisis lang, kung pwede pa ay ilang bisis mo pa ulit-ulit. Si Imam Shafi'i, hanga ako sa kanya dahil pagka Ramadan, alam na ninyo, yung Quran, 60 bisis niya na ba natatamat yung Quran. 60 bisis niya completely recited ang Quran. Pero kaya yun, kaya. Kasi nasubukan ko na talagang kaya yun. Na within 10 hours, matatamat mo yung the whole Quran. Ngayon, bakit dapat tindamihan ang pagbabasa o pagsasalita o ICG pagbasa sa Quran pagka Ramadan? Dahil itong Ramadan, isa sa pangalan ng Ramadan ay Shahrul Quran. Ba't tinawag na Shahrul Quran? Tinawag na Shahrul Quran kasi sa buwan na ito na Ramadan ay doon lumabas ang Quran, Shahrul Quran, noong 27 of Ramadan. Una, sabi nila sa 17. Pero yung 17 of Ramadan, lumabas ang Quran na galing sa Lawhatul Mahfuz dito sa Samaud Dunya, diyan sa kataasan ng langit ng dunya. Tapos, galing na naman doon ay bumaba dito sa binaba ni Jibril kay Propeta Muhammad. Ang una-unang sura na lumabas sa Quran ay yung Iqra. Ibig sabihin ng Iqra ay magbasa ka. Iqra, magbasa ka. O you recite. Bakit yun ang sinabi sa Quran na una-una? Kasi pag ikaw ay nagbabasa, malaki ang kaalaman. At pag malaki ang kaalaman, lalo mo maitindihan ang lumikha sa iyo at anong purpose sa iyo ang pagdika. At bakit nanilikha ang lahat ng itong kalibutan from the universe. Bakit ganun nga? At ganun nga, ay itong pag-ano niya sa pag Nuzulul Quran ay dito sa last part. Kaya doon tama-tama yung Lailatul Qadr. Ngayon, tinanong nga nila, saan ba sa yung last 10 days ang Quran? Babasa ang Lailatul Qadr. Ang Lailatul Qadr ay walang nakakaalam kundi si Allah lang. Pero kahit ni Propeta Muhammad ay tinanong sa kanya na hindi niya ma-check kung saan dito sa 21, 23, 25, 27 o 29. Pero most of the ulama dito sa mundo ay they analyze it at ang labas ay parang sa 27 of Ramadan ang Lailatul Qadr. Estimate lang yun, calculation nila. Dahil kung titingnan ninyo, sabi ng mga ulama na yung mga tabiin pa at isa doon sa mga sahaba, kung titingnan mo ang word na Lailatul Qadr sa Quran ay 3 bisis na basa. 3 bisis lumabas ang Lailatul Qadr. Ngayon, itong Lailatul Qadr ay 9 liters. Lailatul Qadr ay 9 liters, tapos 3 bisis na bangkit sa Quran. So, 9 times 3 ang labas ay 27.
Kaya karamihan sa mga Arabo o yung mga Muslim ay sa 27 ay punong-puno ang Masjidil Haram. Karamihan ay nag-o-umrah at sinasamantala yung Ramadan na doon nila gagawin, yung Lailatul Qadr na doon nila gagawin sa Masjidil Haram sa Saudi Arabia, sa Makkah, Holy City of Makkah. Sa 27 na yun, isa sa doon sa mga ebidensya nila, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sa bisis na yun. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Pangalawang ano yun. Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Yun, pangatlo na yun. Ngayon, 3 times 9, kasi yung Lailatul Qadr ay 9 letters. Magmula ka dun sa Lail, tapos bilangin mo yun hanggang dun sa Qadr ay 9 letters. 9 times 7, 9 times 3 equals 27. At bukod pa doon, yung isa pa sa analysis ng mga ulama na bakit lumalabas ang Lailatul Qadr sa 27 ay magmula ka doon sa Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yung hiya doon ay damir or demonstrative pronoun na ang tinuturo niya ay yung Lailatul Qadr. Hiya. It's a pronoun or verb. Yeah, it's a pronoun. Ngayon, yung bilangin mo yung magmula ka doon sa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr ay 27 kalima. Kaya tayong mga Muslim, lalo itong kaharap ko ngayon na naiintindihan niya kung ano kung sinasabi ko, ay please na lang, damihan natin ang mga dasal natin, ang pagsadka natin, at lahat ng mga ibadat na gagawin ay damihan natin. Yung salatul tahajjud, yung pagbabasa ng Quran. Yun ang pinaka-importante na mabasa mo yung Quran, the whole Quran. Kasi Shahrul Quran itong Ramadan ngayon. Kaya please, para lang sa sarili mo at sa taong bayan, ay itong last 10 days of Ramadan ay samantalahin natin, baka matsamba natin yung Lailatul Qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.